Iniwan ko ang asawa ko. Dahil yumpo na siya, para sa akin wala na siyang pakinabang. Mapagpalang araw at gabi, Ate Vine. Ngayon ay gusto kong ibahagi sa inyo ang aking kawalan ng modo na ginawa ko sa asawa ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Flora, 23 years old. Kasal po ako sa asawa ko noon. At meron kaming 2 anak. Isang driver ang asawa ko sa isang kumpanya. At matagal na siyang nagtatrabaho doon. Nung hindi pa siya nalumpok, ay sobrang mahal na mahal ko ang asawa ko dahil sobrang sipag niya. Lahat ng gusto ko na po-provide niya, bukod sa sahod niya bilang driver. May iba pa siyang sideline. Kaya kada buwan, malaking pera palagi ang nahahawakan ko mula sa asawa ko. Palagi niya rin akong napapaligay tuwing may do kami at wala akong masasabi sa performance niya, bigay kong bigay. Na-appreciate ko naman lahat yon, ang pagsusumikap niya. Minahal ko naman siya. Isang araw ang gumimbal sa akin. Sa hindi inaasahan na may nangyari sa asawa ko. Na-aksidente siya habang nagmamaneho. Na naging dahilan ng pagiging yumpo niya. Hindi na siya nakapaglakad pa. Simula noon lalo akong nahirapan sa buhay. At grabe yung pagsubok na pinagdaanan ko kahit na tinutulungan naman kami ng kumpanyang pinagtatrabahuan niya noon. Talagang sinubok ako ng panahon. At sinukat kong hanggang saan ang pagsasakripisyo at pagmamahal ko sa asawa ko. Pero dumating yung point na napagod na ako at sumuko. Hindi ko na nakayanan pa ang sitwasyon. Dahil nahihirapan na ako. Iniisip ko kasi na, ako na ang kailangan magtrabaho upang kumita ng pera. Para sa asawa at anak ko. Naiisip ko palang yun ay sobra na akong napapagod. At hindi na rin ako kayang ng asawa ko. Naglakas loob ako na humanap ng iba. Kasi wala nang asawa ko. At nakakapagod din magtrabaho. Hanggang sa nagkaroon ako ng iba. Habang nagtatrabaho ako, hindi ko pa iniwan ang mag-ama ko that time. Nagkikita kami ng bago ko at nakikipag-make out of love ako sa kanya. Dumating sa point na sumama na ako sa kanya dahil pagod na ako magtrabaho. At gusto ko na nasa bahay lang ako. Kaya iniwan ko na ang asawa ko. Hindi alam ng mag-ama ko na lumayas ako at sumama sa iba. Tinatawagan ako ng mga kapatid ko kung nasaan ba daw ako. Hindi ako naglihim. Sinabi ko sa kanila ang buong dahilan. Nagalit sa akin ang mga kapatid ko, lalo na ang magulang ko. Dahil hindi man lang daw ako naawa sa mag-ama ko. Nalaman ko na iyak ng iyak ang asawa ko. Lalo na ang anak ko. Pero nagmatigas pa rin ako. Hindi ko sila pinakinggan. Sarili ko lang ang iniisip ko at wala naman akong naramdaman na pagka-guilty. Okay naman ang naging pagsasama namin ng bago ko. Pero habang tumatagal, ay unti-unti nang lumalabas ang tunay niyang ugali. Palagi na kaming nag-aaway. Lagi pa siyang lasing. Nakalipas ang mga taon, nagkaroon kami ng anak ng bago ko. Pero mas lalo akong nahirapan nung may anak na kami. Kasi hindi siya responsableng lalaki. Madalas niya kaming pabayaan ng anak niya. Nagtiis ako sa felon niya dahil wala na akong ibang mapupuntahan pa. Kasi galit sa akin ang mga kapatid at magulang ko. Dahil sa ginagawa ko sa mag-ama ko, naging miserable ang buhay ko. Wala na rin akong balita sa mag-ama ko. Hanggang sa isang araw na dala ko sa hospital ang anak ko. Nilalagnat kasi ito at napakainit niya. Sa hindi inaasahan. Nagkita kaming muli ng mag-ama ko. Doon sa hospital. At nagulat ako kasi nakakatayo na ang asawa ko. Lalapitan ko sana ang anak ko, pero umiwas siya sa akin. At kitang-kita ko ang galit niya sa mga mata niya. Lumapit pa rin ako sa kanila kahit alam ko kung gaano sila kagalit sa akin. Nangamusta ako pero wala akong nakuhang sagot. Kaya umalis na lang ako. Pero nagulat ako nang may biglang lumapit sa asawa ko at tinawag itong love. Nung narinig ko iyon ay parang nagselos pa ako. Nang makalabas na kami sa hospital, mga ilang araw ay pinuntahan ko dating bahay namin ng mag-ama ko. Pagdating ko, ay nasaktan ako sa nakita ko. Kasi sobrang saya ng mag-ama ko. Sa piling ng ibang babae, narinig ko na tawag ng anak ko ay mama sa babaeng iyon. Nakaramdam ako ng galit nang marinig ko iyon. Nakita ko rin kung paano asikasuhin ng babae na iyon ang mag-ama ko. Na dapat ako ang gumagawa nun. Iniwan ko sila dahil sa napakababaw kong rason. Mas lalong naging mahirap ang buhay ko ngayon. Dahil sa kinakasama kong walang kwenta. Habang yung mag-ama ko ay mas naging maayos at naging maginhawa ang pamumuhay. Gusto ko sanang bawiin ang mag-ama ko sa babae na yon.
Pero hindi ko alam kung papaano. Totoo pala ang kasabihan, lahing nasa huli ang pagsisisi. Sobra akong nagsisisi na iniwan ko ang mag-ama ko. At gusto kong makabalik sa feeling ng mag-ama ko. Gusto kong makasama ko silang muli.